Ferdinand Marcos Jr. pinagsusumite ng courtesy resignations ang lahat na miyembro ng kanyang gabinete. Mahigit 20 miyembro ng gabinete ng PBBM administration handang magsumite ng courtesy resignation. Prosecution panel muling nagpulong ngayong araw kaugnay sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Senado magko-convene bilang impeachment court sa June 3, 2025. Ikatlong civilian mission ng atin ito coalition sa West Philippine Sea all set na sa susunod na linggo. Babaeng nagbebenta ng peking driver's license at government IDs nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group at LTO. Kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, May 22, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinagsusumite ng courtesy resignations ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng miyembro ng gabinete. Ang desisyon na ito ng Pangulo ay para sa recalibration ng kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nagsalita na ang taong bayan at inaasahan nila ang resulta at hindi politika, walaan niyang excuses at kailangang umaksyon. Dagdag ni PBBM, hindi ito tungkol sa personalidad, kundi sa pagganap ng tungkulin o trabaho, alignment at urgency. Tiniyak ng Pangulo na walang maapektuhang serbisyo ng pamahalaan sa mangyayaring transition. Nagsumiti na ng kanilang courtesy resignation ang ilang miyembro ng gabinete ng Marcos administration, alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Nagpahayag na rin ng kahandaang magbitiw sa pwesto ang iba pang mga kalihim ng iba't ibang departamento. Mula sa Malacanang may report si Ivan Alvarez live. Ivan, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinete ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation? Yes, agad buo ang suporta ng mga cabinet secretaries sa utos na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation para sa mga ito. Sa katunayan, sa mga oras na ito ay nasa higit 20 mga cabinet secretaries na ang nagpahayag na handa silang magbitiw sa pwesto. Kabilang sa mga nagsubmit na ng kanilang courtesy resignation si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ipapaubaya na aniya sa Pangulo ang desisyon kung tatanggalin siya sa pwesto o magpapatuloy bilang kalihim. Pasa na rin pati sina Finance Secretary Ralph Recto at Transportation Secretary Vince Dizon. Kasama sa mga ito si Executive Secretary Lucas Bersamin at sinabing sisimula na ang proseso ng kanyang turnover. Nagpahayag na rin ang kahandaang magbitiw sa kanyang pwesto ang ibang mga kalihim. Sa social media update ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabing magsusumite siya ng courtesy resignation ngayong umaga. Magsusumite rin ng courtesy resignation sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacat. Suportado rin ni na Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang hakbang ng Pangulo. Aga sa ngayon, patuloy nating aabangan kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin ng Pangulo at sino naman sa mga miyembro ng gabinete ang hindi niya tatanggapin ng courtesy resignation at magpapatuloy sa kanilang trabaho. Yan muna ang update pala dito sa Malacanang Palace. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Naniniwala ang ilang senador na nasa karapatan ng Pangulo na baguhin ang kanyang gabinete, lalo na kung nakikita niya ang malaking pangangailangan dito. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, walang dahilan para mabahala ang publiko sa ginagawang ito ng Pangulo. Mula sa Pasay City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live.
Asher, ano ang pahayag ng mga senador kaugnay sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na courtesy resignation sa kanyang gabinete? Ella, 5 senador pa lang ang nagbibigay ng pahayag kaugnay ng courtesy resignation call ni President Ferdinand Marcos Jr. Unang naglabas ng pahayag si Senador Aquilino Coco Pimentel III na nagsabing great move ito ng Pangulo. Magbibigay daan-anya ito sa muling paghahanay ng team ng Pangulo habang maisasalba ang mga hindi apektado ng intriga. Hinihikayat ni Pimentel ang Pangulo na mag-recruit ng mayroon pa ring idealismo at tututok sa tagumpay ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng episyente at epektibo at hindi sariling politikal na ambisyon. Pinakamaigian niya na mag-recruit ng mga walang ambisyon na mahalal sa 2028 elections dahil ang mga non-political personalities anya ay magiging objective at scientific sa kanilang trabaho. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, wala itong nakikita kahit anong mali kung tingin ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng revamp sa kanyang mga opisyal. Ito ay lalo pa kung para sa paghahangad ng pagbubuo ng grupo ng mga liderato na makapaglalaan ng epektibo, accountable at responsive governance. Bilang Chief Executive and Appointing Authority, wala ang nakikita si Estrada na dahilan para mabahala ang publiko dahil ginagawa lang anya ng Pangulo ang probisyon sa ilalim ng konstitusyon. Isa niya itong hakbang sa tamang direksyon at bahagi ito ng hakbang para sa reforma upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng bansa. Ayon naman kay Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito, marahil pinagsabihan ng Presidente ang resulta pinagbasihan ng Presidente ang resulta ng eleksyon kung saan maaaring nalimutan ng ilang programa ng pamahalaan. Anya, sa panawagan ng courtesy resignation, sa isa itong paraan na hinihingi niya na mag-perform o kumilo sa mga gabinete at hindi frente at kuya-kuyakoy. Tinawag naman ni Senate President Francis Chis Escudero na magandang simula ang naturang panawagan ng Pangulo na nagbibigay diin sa pangangailangan ng recalibration at paghahanay ng mga inisyatibo ng gobyerno. Ito ay dahil kung mabigo ang pamahalaan ay publiko ang magdudusa kaya pinupuri nito si Pangulong Marcos sa maagap na aksyon nito. Para kay Escudero, dapat lumayo ang presidente sa mga reckless na kaalyado. Ella, sinabi rin ni Senador Nancy Binay na prerogative naman ito ng presidente habang si Senator-elect Pancilo Ping Lacson, sinabi nito, pinunto nito ang na hindi sapat ang pag-reshuffle o pag-courtesy resignation sa cabinet members, kundi ang totoong reforma ay kinakailangan ng presidente na maiwasan ng insertions at pork barrel sa Congress. Yan muna ang latest sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nilinaw ng Commission on Elections na hindi bahagi ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chairman George Erwin Garcia, kaya't hindi siya saklaw ng hinihiling na courtesy resignation ng Pangulo. Ang Commission on Elections ay isang independent constitutional commission na direktang may pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Pwede lamang silang matanggal sa pamamagitan ng impeachment o kung sila ay kusang magbibitiw sa pwesto. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng kahandaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagkasundo sa mga Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hindi apektado ang sigla ng House Prosecution Panel sa ginagawang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader, San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, inaasahan na niya ang ganitong ugali ng presidente. It's just him being polite and proper and level-headed. I know the president to be, a man of good words. So I won't hear vengeful words
from him. We will pursue it with the same eagerness, same vigor as before. In fact, I think everyone knows that we have new members in the prosecution after 2 of our members lost. And we are, in fact, very excited to work with our 2 new members. Ngayong tapos na ang eleksyon, ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel ang lingguhan nitong pagpupulong. Samantala, kung ang kongresista naman ang tatanungin, naniniwala itong parehong may kapasidad sina ML Party List Representative-elect Leila De Lima at Akbayan Party List Representative-elect Shell Jokno na pangunahan ng House Prosecution Panel. They're very well known in the legal sphere. They're very good in their own legal fields and they've had lots of experience. Sabi namin noon na the lead prosecutor must have a lot of experience in legal practice. So someone who is more senior and who can speak on behalf of all of the prosecutors. Samantala, pumasyal naman si Akbayan Party List Representative-elect Shell Jokno sa House of Representatives hapon ng Miyerkules, May 21. Nakatakdang maupo sa pwesto ang bagong halal na kongresista sa June 30. Tumanggi naman itong sumagot ng tanong kaugnay ng imbitasyon sa kanyang maging bahagi ng House Prosecution Panel. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpulong ngayong araw ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang meeting ng panel kasunod ng midterm elections. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosa Licoz live. Rosalie, may detalye ba kung kasama na sa meeting sina ML Party Representative-elect Leila De Lima at Akbayan Representative-elect Shell Jokno? Aga, hindi pa kasama sina Representatives-elect dating Senadora Leila De Lima at Attorney Shell Jokno sa isinasagawang pagpupulong ng House Prosecution Panel ngayong araw. Pagkatapos nga ng May 12 midterm elections ay balik na ulit sa regular na lingguhang pagpupulong ang House Prosecution Panel. Ayon kay House Assistant Majority Leader Isabel Maria Zamora, sa mga nakalipas na pagpupulong ay tinalakay na nila ang assignment ng Articles of Impeachment at nagkaroon na rin sila ng judicial briefs. Nagsagawa na rin sila ng small group discussions, mock trials at consultations sa mga pribadong abogado. Nagkaroon na rin sila ng panayam sa mga testigo at iba pang mga kasamahan para sa trial. Samantala, inaasahan namang magtatalaga ng lead House Prosecutor ang Kamara para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, maisasagawa pa ito sa pagbubukas ng 20th Congress. Maging ang pagtatalaga kina Representatives-elect De Lima at Jokno bilang bagong bahagi ng House Prosecution Panel ay kailangan munang maaprubahan sa plenaryo ng Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Ipinaalam na ni Senate President Francis Chis Escudero sa Kamara ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kaugnay ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Batay sa kopya ng sulat mula sa opisina ni SP Escudero, nakatakdang mag-convene ang Senado alas 9 ng umaga ng June 3, 2025 para sa issuance ng summons at iba pang kaukulang kautusan. Alinsunod sa Rules of Procedures ng impeachment trial, ipinagbibigay alam din ng Senate President na nakapagsagawa na sila ng proper order para sa naturang reklamo. Kaugnay nito, handa na anya ang Senado para tanggapin ang prosecution panel ng House of Representatives alas 4 ng hapon ng June 2, 2025. Inaasahan ng Senado na babasahin ng prosecution ang 7 charges sa ilalim ng Articles of Impeachment sa muling pagbubukas ng sesyon sa plenaryo ng Senado. Nakalagay rin sa sulat na pinadalhan din ng kopya nito ang pangalawang Pangulo. Binigyang diin ni Senator Christopher Bongo na ang unang hakbang sa sinseridad ng reconciliation ay ang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Inihayag din ng mambabatas na humingi sina Senate President Francis Escudero at Vicente Sotto III ng suporta sa Duterte Bloc para sa liderato sa Senado. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Importante ang sinseridad ng bawat isa. Ito ang binigyan diin ni Senador Christopher Bongo matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ito sa reconciliation o pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ayon sa mambabatas, kung gusto nila ng reconciliation ay pabalikin muna nila si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang dating Pangulo anya ang dapat nilang kausapin dahil siya ang elder Duterte at nagserbisyo sa mga mamamayan sa loob ng 6 na taon. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali mang merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position or may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Samantala, sinabi rin ni Senador Bongo na pinag-uusapan pa ng Duterte Bloc kung sino ang susuportahan bilang tagapangulo ng Senado at nagkaisa sila na boboto bilang isang grupo. Aniya, nais nilang maging independent ang Senado at pipiliin nila ang susunod na Senate President na nagtatrabaho para sa interes ng mga Pilipino at ng bayan. Inilahad rin ito na maraming nakikipag-usap sa kanilang grupo, kabilang na sina Senate President Francis Cheese Escudero at Senator-elect Vicente Tito Sotto III. Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So nanghingi pa silang suporta from you, sir? From our group, yes. Both SP and marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But we are open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ng Commission on Elections o COMELEC na magkakaroon ng kasagutan ang issue kung maipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Disyembre nitong taon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mahalaga sa kanila ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa susunod na buwan. Magkakaroon sila ng kasagutan kung tuloy o ipagpapaliban ba ang eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan. Bagamat sa bahagi ng COMELEC, kinukonsidera nilang matutuloy ang eleksyon. Nakatakda sa unang Lunes ng December 2025 ang BSKE alinsunod sa desisyon ng Supreme Court. Napakahirap pong i-assume ng COMELEC na ito ay hindi matutuloy sapagkat ang present na desisyon ng Supreme Court at yung mismong batas natin dapat may eleksyon sa December 1. Nilinaw ng COMELEC na may pagpapaliban ang barangay at SK elections kung may batas na may papasa ang Kongreso para dito. Dagdag pa ni Chairman Garcia, may panukalang batas sa Kamara na gawing 6 na taon ang fixed term ng elected barangay officials habang sa Senado naman ay 4 na taon. Pag nag-fix ka ng term mula 3 taon, you have to necessarily adjust and therefore no choice ka kung hindi adjust ang election. So that may be considered as a compelling reason. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko na mag-download ng eGov app o ang super app ng gobyerno para maka-access sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Ilulunsad ng DICT ang bagong feature ng eGov app na Presidential Action Center kung saan pwede nang humingi ng assistance ang publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng online transaction. Narito ang report ni JP Nunez.
Patuloy na ginagawang digitally integrated ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng eGov app na siyang super app na dinedevelop ng ahensya. Isa sa bagong feature na makikita sa loob ng eGov app ay ang Presidential Action Center. Sa ilalim nito, pwedeng mag-request ng mga pinansyal na tulong ang mga nangangailangan kabilang na ang pinansyal, medikal, pagpapalibing, legal, dental at iba pa. Ipinaliwanag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr. na sa pamamagitan ng Online Presidential Action Center, pwede nang humingi ng tulong ang nangangailangan. Dito na rin siya magsasubmit ng requirement sa hinihinging tulong pagkatapos ay magbibigay ng QR code ang eGov app na siya namang ipapakita sa pisikal na Presidential Action Center sa San Juan City na nakatakdang buksan sa mga susunod na linggo. Nasa loob na ng pisikal na Presidential Action Center building ang mga ahensya ng gobyerno na tutugon sa hinihinging tulong gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Halimbawa, wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambili ng gamot. 'Di ba? Punta ka lang sa eGov app lang, magpa-appointment ka lang doon, makakakuha ka na po ng QR code at pagdating mo po sa Presidential Action Center, bibigyan ka na po ng financial assistance. Ayon sa DICT, patuloy silang nagsasagawa ng integration sa mga data system ng mga ahensya ng gobyerno upang mas mapabilis at maging digitalize ang mga serbisyo sa publiko. Kabilang sa ongoing na integration ang database ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa kanilang job matching system. Gayon din ang Commission on Higher Education o CHED para maging accessible ang diploma at transcript of records ng mga estudyante sa eGov app. Kasama din ang one-stop shop ng mga overseas Filipino workers, fuel subsidy ng mga nasa sektor ng transportasyon at scholarship program ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Bukod sa mga national government agency, meron na rin sa ngayon na mga local government unit sa bansa ang na-integrate sa system. Kasama sa pwedeng ma-access sa eGov app ang business registration na ipinoproseso sa mga lokal na pamahalaan. Ang tao nasa bahay lang habang nagkakape, pwedeng kumuha ng government services, di ba? At hindi kinakailangan pang burden pa niya ng umuulit na naman na mag-submit ng mga documents. Imagine niyo po, libo yan ng mga services ng government na paulit-ulit natin ginagawa. Hinihikayat ng DICT ang publiko na mag-download at mag-register sa eGov app para maranasan ang online transactions sa mga serbisyo ng gobyerno at hindi na kailanganing pumila sa mga tanggapan ng gobyerno. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tina-target ng Department of Transportation ang pagkakaroon ng nasa 500 bus units na papasada sa EDSA habang isinasagawa ang EDSA Rebuild. Samantala, nakikipag-usap na ang DOTR sa operator ng Skyway Stage 3 upang mailibre sa toll ang mga motoristang gagawing alternative route ang Skyway habang isinasagawa ang konstruksyon sa EDSA. Narito ang report ni Benedict Samson. Sapat na papasadang bus habang may EDSA rebuild. Ito ang tinatarget ng Department of Transportation para masiguro na hindi kukulangin ng bus sa EDSA habang isinasagawa ang konstruksyon sa EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nasa 500 bus units ang target nila upang matiyak na ma-accommodate ang lahat ng commuters. Tayo po yung nagbigay na ng direktiba na magdagdag tayo ng bus. No? Nagdagdag na ata ng 50 nitong nakaraan. At nagpapadagdag pa tayo ulit para lalo na pagka nagkaroon na ng rebuild, mas kakailanganin natin ng mas maraming bus para mas maraming makasakay. Sa pag-umpisa ng EDSA rebuild sa kalagitnaan ng Hunyo, segment by segment ang gagawin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ang inner lane o ang kasalukuyang EDSA busway ang uunahing gawin. Pero ayon kay Secretary Dizon, kahit pa may EDSA rebuild, hindi dapat ito makakaapekto sa mga pasahero na araw-araw gumagamit nito. Again, uulitin ko, kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain, lalabas lang tayo sa next lane
palabas. No? So magiging dedicated pa rin yun kasi hindi natin pwedeng isakripisyo ang commuter. No? Kailangan kahit na inaayos natin ang EDSA, rini-rebuild natin ang EDSA, nandyan pa rin ang EDSA busway carousel. Bukod naman sa mga karagdagang bus, pinag-aaralan na rin ng DOTR na masagahan pa ang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Samantala, nakikipag-usap na rin ang ahensya sa San Miguel Corporation na siyang operator ng Skyway Stage 3 upang mabigyan ng libreng toll para sa mga motoristang gagawing alternative route ang Skyway habang isinasagawa ang EDSA rebuild. No, I don't know yet if it's a subsidy, no. So please do not make conclusions na wala pa. Pero may mga iba't ibang paraan para mabigyan ng reprieve ang San Miguel dun sa mabigat ding magiging revenue loss dahil ang mga motorista hindi kailangan magbayad dun sa segment ma-identify para maibsan nga yung traffic sa EDSA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos bawiin ng Korte Suprema ang temporary restraining orders sa no-contact apprehension policy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, umaasa ngayon ang Traffic Bureau ng Maynila na maibalik na rin ito sa lungsod. Anila, ito ay malaking tulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at kaayusan sa daan. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Malaki ang epekto ng presensya ng mga kamera sa pag-uugali ng mga motorista. Ito ang nakita ni Narciso Jocno III, Officer in Charge ng Manila Traffic and Parking Bureau. Paliwanag niya na noong ipinatutupad pa sa lungsod ng Maynila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP, mas maingat ang mga motorista at sumusunod ang mga ito sa batas trapiko. Malaking difference lang kasi noong may camera, nung sa pag-drive mo talagang ingat-ingat ka. Unlike ngayon, nung na-lift yung, nung nagkaroon ng TRO, so ano nangyari sa kalsada, ayan, talagang hirap yung mga traffic enforcers ng buong LGU, pati MMDA, sa pag-i-implement talaga ng traffic, sa pag-i-implement ng traffic regulations ng bawat cities. Dagdag pa ni Jocno na mas naging epektibo ang sistema noong may NCAP. Naging dagdag na hamon lang sa mga otoridad ang panguhuli nang mawala ito. Binigyang diin niya rin ang praktikal na benepisyo ng nasabing polisiya sa deployment ng mga traffic enforcers sa lungsod. Aniya sa ganitong paraan na ipadadala ang traffic enforcers sa ibang critical areas na walang surveillance cameras. Kung may no-contact operations, mas magagamit namin yung mga aming traffic enforcers sa iba pang mga kalye na talagang walang cameras. So kapag may camera na kasi talagang okay na yan Like sa Espanya, sa Quirino, kung mapapansin nyo kung dati may mga no-contact cameras tayo dyan, so okay na yung traffic doon. So yung ibang traffic enforcers namin, kapag nabalik talaga sa ulit, so pwede namin sila may designate sa ibang areas. Dahil sa benepisyo ng nasabing polisiya, positibo ang lungsod ng Maynila na ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy ay hindi lang magsasaayos ng daloy ng trapiko, kundi lilikha rin ng mas ligtas na mga kalsada sa lungsod. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang summary hearings sa pananagutan ng driver ng bus at kumpanya nito sa nangyaring aksidente sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1. Umaasa ang abogado ng mga biktima na mailalabas ang resolusyon sa kaso ngayong linggo. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Hinimay sa ginawang pagdinig kahapon ng Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nangyaring aksidente sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX noong May 1.
Ito'y sa pamamagitan ng pagtatanong ng board members at abogado ng mga complainant sa nasangkot na driver at konduktor ng Pangasinan Solid North Bus Transit. Ayon kay Attorney Joshua Viray, gagamitin ang nakuha nilang mga sagot mula sa summary hearing sa pagresolba sa reklamo. Base doon sa mga naging sagot, yun na yung magiging basehan naman ng aming desisyon na ilalabas. So hindi na siguro magtatagal, ilalabas na namin yung aming desisyon. Samantala, ayaw naman mag-speculate ng legal counsel ng Solid North na si Attorney Alex Versosa tungkol sa kung kailan maaaring ilabas ang resolusyon ng LTFRB. Ngunit anya ay nirerespeto nila ang magiging desisyon ng mga ito. Inaasahan naman ng abogado ng mga biktima na si Attorney Rio Espiritu na hindi na ito magtatagal. Siguro po ito anytime na magbibigay po ng resolution niya, siguro within a week's time, meron po itong resolution. Naghain naman ng kaso ang mga biktima at kaanak ng mga ito laban sa driver ng naturang bus company. Talaga po ipoprosecute yung driver po at hanggang matapos po at gusto po namin makita na maparusahan po siya sa kanyang pagiging reckless sa driving. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang babae sa Valenzuela City matapos nitong magbenta ng mga peking driver's license at ilang government ID. Sinasabing ginagamit umano ang mga peking driver's license at government IDs upang agad na makalusot sa mga driving test. Mula sa Quezon City, alamin natin na detalye kay Benedict Samson live. Benedict, hindi ba alam na mga naging katransaksyon ng nahuling suspect na hindi siya lehitimong empleyado ng Land Transportation Office? Magandang tanghali, Ella. Pag-iwas nga sa mga driving test at mabagal na proseso. Ito yung sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon kung bakit may mga tumatangkilik pa rin dito nga sa mga katulad itong fixer. Noong nakaraang linggo, nahuli sa isinagawang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group at Land Transportation Office ang isang babae na umano'y online fixer. Ayon kay PNP ACG Chief Police Brigadier General Bernard Yang, kabilang sa mga ibinebenta nito online ay ang driver's license at iba pang government IDs. Pinaiking natin yung aming pag-cyber patrol at nakita natin yung isang individual na nagbebenta ng PWD ID and driver's license online sa isang social media platform. Tayo po ay nag-test buy at binibenta po ito ng 500 pesos at nung nakakuha po tayo ng isang peking ID, ito po ay pina-certify natin sa LTO and sa opisina ng PWD office para magkaroon po tayo ng ebidensya laban dito sa nahuli natin. Ayon naman kay Transportation Secretary Vince Dizon, napakadelikado anya ng ganitong gawain, lalo na kung ang napagbentahan ng peking lisensya ay talagang hindi marunong magmaneho. Kaya this is no joke. No, some people when they see it on the internet, they may think it's funny, they may think, uy, sige, makakalusot na ako, hindi na ako kailangan ng mag-driving test o hindi ko na kailangan magpa-medical, hindi ko kailangan magpa-check ng mata, makakuha ako ng lisensya. Yan po ang isa sa mga rason kung bakit ang dami nating aksidente ngayon. Sinabi naman ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na ang nasabing operasyon ay magsisilbing babala sa mga fixer at sa mga tumatangkilik dito. And dyan po nagsisimula ang problema ng mga taong nakikipagsapalaran sa mga ganitong ugali ito na shortcut. Huwag na sila mag-shortcut kasi mahuli sila. And as I said, criminal prosecution of falsification of public documents will be filed even against them. Dagdag pa nga ni ASEC Vigor na ito nga ang operasyon na ito ay magsisilbing babala at paraan na rin
para maiwasan nga itong pagtangkilik sa mga fixer. At sinabi rin kanina ni Mendoza na pinapagaan na rin nila yun nga mga proseso para nga maiwasan yung pagtangkilik sa mga fixer. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Inaasahang mababawasan ang singil sa pamasahe sa eroplano sa Hunyo matapos ibaba ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa Level 3 mula sa kasalukuyang Level 4. Sa ilalim ng bagong rate, 80 pesos hanggang 300 pesos na lang ang dagdag bayad para sa domestic flights, habang 273.36 pesos hanggang 2,032.54 pesos para sa international flights. Ikinatuwa naman ito ng airline companies tulad ng Cebu Pacific at AirAsia at sinabing makatutulong ito upang makapag-alok sila ng mas abot-kayang biyahe sa mas maraming ruta. Nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na sundin ang mga alituntunin sa paggamit ng drones upang maiwasan ang panganib sa kaligtasan ng tao at himpapawid. Ipinagbabawal ang pagpapalipad ng drone sa loob ng 10-kilometer no-fly zone sa paligid ng mga paliparan, sa gabi, sa gitna ng emergency at mula sa mga moving vehicles. Kinakailangan ng authorization mula sa CAAP para sa mga commercial drone operators at dapat ding makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Hinimok din ng CAAP ang publiko na iulat sa loob ng 48 oras ang anumang insidente ng pinsala o aksidente dulot ng paggamit ng drones. Iniyak ng National Food Authority na hindi maaapektuhan ang buffer stocks ng bigas sa pagpapatuloy ng programa ng pamahalaan na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Samantala, target naman sa Phase 3 ng 20 pesos rice program ng pamahalaan ang nasa 14 million na Pilipino sa buong bansa. Ang detalye sa ulat ni Mia Alonzo. Mas malaking sakop ng makikinabang sa P20 rice program ng pamahalaan. Ito ang target ng Department of Agriculture sa Phase 3 ng rollout ng nasabing programa ng pamahalaan na inaasahang nasa 14 million na Pilipino na katumbas ng 3.3 million na pamilya ang magiging benepisyaryo. Ayon ni Secretary na lahat, especially yung mayaman na makabili ng 20 pesos. Kasi we still need to be on point, kumbaga targeted dapat yung makikinabang dito sa benteng bigas. Pagsapit naman ng 2028, pinag-aaralan ng ahensya na mabenepisyuhan ang halos kalahati ng populasyon ng bansa sa murang bigas. Tinatayang nasa 15 million household na ang target na mabentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na katumbas ng nasa 60 million na Pilipino. Samantala, tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na sapat at hindi maaapektuhan ang buffer stock sa pagpapatuloy ng P20 rice program ng pamahalaan. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, may sapat na bigas ang mga warehouses para sa 10.7 days buffer stock. Aniya, mayroon pang nasa 409,000 metric tons na stocks ng bigas sa kanilang mga bodega na katumbas ng nasa 8.187 million na sako ng well-milled rice. So in terms of that number, malaki po yan. At the rate we're going with the P20, sasapat po yan hanggang December 2025. Dagdag pa ni Admin Lacson na inaasahan din ang pagdami ng harvest pagsapit ng wet season kaya kakayanin din na masustain kahit lumagpas pa ng December 2025. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang terms of reference para sa detailed design ng restoration na gagawin sa Manila Central Post Office. Ito ay 2 taon matapos masunog ang gusali noong May 21, 2023. Layunin ng disenyo na gawing ligtas, accessible at sustainable ang MCPO habang pinananatili ang makasaysayang halaga nito bilang isang National Heritage Site.
Ayon sa pag-aaral, maaari pang i-retrofit ang gusali, kaya't magsasagawa ng public bidding ngayong buwan para sa opisyal na pagsisimula ng restoration. Pinangungunahan ito ng Office of the First Lady at iba pang ahensya bilang isang whole-of-government effort upang mapanatili ang integridad ng gusali sa pagdiriwang ng ika-100 taon nito sa 2026. Nagbabala ang Philippine Consulate sa Dubai laban sa panibagong modus ng illegal recruitment kung saan target ang mga low-skilled Filipino workers para dalhin sa mga bansang may deployment ban gaya ng Pakistan. Karaniwang ginagamit sa panluloko ang job offers gamit lamang ang tourist visa na labag sa batas. Pinayuhan ang publiko na suriin muna ang mga recruitment agency sa website ng Department of Migrant Workers at i-report ang mga kahina-hinalang job offer. Nagsanib porsa ang Department of Migrant Workers o DMW at Department of Science and Technology para tulungan ang mga overseas Filipino worker na nagbabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng negosyo na nakabatay sa science and technology. Layunin ng programa na gawing mas madali sa mga OFW ang kanilang reintegration sa bansa. Kasama rito ang access sa teknolohiyang akma sa iba't ibang industriya tulad ng food processing, komunikasyon at agrikultura. Ayon sa DMW, nais nilang bigyang pag-asa ang mga OFW at ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng mga negosyong matibay, makabago at akma sa hinaharap. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong guro ang inaresto sa isinagawang raid ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE sa Hawaii noong May 6. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, ligtas at nasa mabuting kalagayan ang mga J1 visa holder na gurong Pilipino sa Maui at wala sa kanila ang inaresto. Kinundi na naman ni Hawaii Senator Brian Schatz ang insidente at tinawag na isang shameful abuse of power at racial profiling na layong manakot sa mga guro. Ayon sa ICE, bahagi ito ng immigration investigation kung saan iniutos ang pansamantalang pagditine sa mga residente para sa kaligtasan ng lahat. Patuloy na minomonitor ng Philippine Consulate General sa Honolulu ang sitwasyon at handang magbigay ng tulong kung kinakailangan. All set na sa susunod na linggo ang ikatlong civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea, kung saan isang konsyerto ang isasagawa sa gitna ng karagatan na tinawag na Concert at Sea for Peace. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang mga nakapaloob dito sa isasagawang third civilian mission ng Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea? Ella, magsasagawa nga ng 2 konsyerto itong Atin Ito Coalition na layuning itaguyod yung peace, unity at solidarity dito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Kasunod ng matagumpay na 2 civilian mission ng Atin Ito Coalition, muling magsasagawa ang grupo ng civilian mission sa susunod na linggo. Kabilang sa mga artist na sasama ay sina Noel Cabangon, Eve Dancel ng Sugar Free, all-female group na Roach, rap artist mula sa Mindanao na Moro Beats, Japanese artist na si Pumiya, Filipino male group na nakabase sa Korea na Horizon. Bukod sa mga Filipino artists, mayroon ding kasamang mga artists na galing doon sa ibang mga claimant country sa South China Sea. Kabilang na dyan ang Malaysian artist na si Viona, Indonesian artist na si Kai Mata at kabilang din ang South Korean female group na Aimond. Magkakaroon ng concert sa El Nido, Palawan sa Lunes bago maglayag. Pero ang isa sa target ng grupo ay makapag-concert sa gitna ng karagatan malapit sa Pag-asa Island. Susubukang lumapit ng grupo at makapasok sa territorial water ng Pag-asa. May 2 grupo din ng mga mangingisda mula sa Palawan ang sasama sa paglalayag. Tiniyak naman ng Atin Ito na mayroon silang koordinasyon sa pamahalaan para sa seguridad ng mga sibilyang sasama sa misyon.
At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kinukulang na ang supply ng mga gasolina at iba pang mga produktong petrolyo sa Samar kasunod ng limitadong pagdaan sa San Juanico Bridge. Dahil dito, nagpatupad na ng price freeze ang Department of Energy sa mga LPG at kerosene products. Samantala, nagbukas naman ng bagong ruta ng barko ang Maritime Industry Authority para mapabilis ang pagdadala ng mga supply ng gasolina at produkto sa lalawigan. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano ba katagal itong price freeze sa Samar? Aga tatagal itong price freeze sa loob ng 15 araw. So naglabas ng price freeze kasi advisory kasi ang Department of Energy sa lahat ng liquefied petroleum gas at kerosene products. So tatagal ito sa loob ng 15 araw o hanggang June 3. Layo ng hakbang na ito na maprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng pagtaas ng presyo ng pangunahing produktong petrolyo habang nasa state of emergency ang lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, kinukulang na ang supply ng gasolina sa probinsya. Tumataas na rin ang presyo ng mga bilihin doon. Sa ilalim ng price freeze, bawal magtaas ng presyo ng mga LPG at kerosene products tulad ng gasolina habang umiiral pa ang krisis. Samantala ngayong araw ay magkakaroon naman ng docking test ang Marina at Philippine Ports Authority sa bagong ruta ng barko. Ito ay mula port ng Tacloban City, Leyte papunta sa Port of Pasay, Samar. Dito mapapadali ang travel time ng mga roro ng mahigit 1 oras lamang mula Leyte hanggang Samar. Karamihan kasi ng mga produktong petrolyo ay galing pa sa Leyte papunta sa Samar. May 8 barko na inisyuhan ng 30-day special permit ng Maritime Industry Authority o Marina 7 at 8 pero mas mahaba ang biyahe nito na aabutin pa ng 8 oras. Tulad ng rotang GGC Port, Ponta, Ormoc City at Maginoo, Calbayog City, Samar, vice versa. Uano Port, Mandaue City, Cebu at Maginoo Port o Maginoo, Calbayog City, Samar, vice versa. GGC Port, Ormoc City, Leyte at Calbayog City, Samar at vice versa. Mayadaan, Bantayan, Cebu, Polombato, Bogo, Cebu at Calbayog City, Samar at vice versa. Samantala, mahaba pa rin ang pila ng mga sasakyan, van, truck at bus malapit sa San Juanico Bridge. Dagsari ng mga residente at biyahero na naghihintay na makatawid sa tulay papunta sa 3 probinsya sa Northern, Eastern at Western Samar. Simula Mayo 15, nalimitahan ng Department of Public Works and Highways ang pagdaan ng mga malalaki at mabibigat na sasakyan para huwag tuluyang bumagsak ang tulay. Bawal dumaan ang mga lagpas sa 3 tonelada ang bigat tulad ng cargo truck na may karga at bus na may dalang pasahero. Ganon din ang mahigit sa 3.2 meters ang taas. Dapat 30 kilometers per hour lang ang kanilang takbo habang dumadaan sa center line ng tulay. At one-way crossing only sa loob ng 15 to 20 minutes. Naglagay na ng mga sasakyan ng Tacloban City LGU para magsakay ng mga apektadong commuters. Itong Martes, isinailalim sa state of calamity ang Samar, bunsod ng pagpapatupad ng restrictions sa San Juanico Bridge. Ang Quick Response Fund ay gagamitin ng provincial government para tugunan ang epekto nito sa ekonomiya ng lalawigan. Samantala, aga ilang mga pamilihan at mga stores na sa probinsya ng Samar ang pansamantalang nagsara dahil kulang na ang kanilang mga supply tulad ng mga grocery items at mga essential goods. Yun muna ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Napipilitan ngayon magbenta ng palay sa mga traders ang ilang samahan ng magsasaka sa Bulacan. Ito ay matapos mapuno ang 6 na warehouse ng palay ng National Food Authority. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano karami na ba ang stock ng palay dyan sa mga warehouse sa Bulacan at kung ganyang karami, ano ang plano ng NFA sa mga magsasaka na gustong magbenta ng palay sa pamahalaan?
Magandang tanghali, Ella. Ayon sa National Food Authority, higit 500,000 sacks na ng palay ang nakaimbak ngayon sa 6 na bodega ng NFA dito sa Bulacan. Puno at wala na ring halos na mapaglagyan ng palay dahil marami pang bigas na nakaimbak sa bodega. Dagdag pa ng NFA, kailangan na itong makuha ng mga LGU para mabawasan ang kanilang stock at makapagpagiling na muli ng palay. Ibinebenta na lang ngayon ng karamihang magsasaka sa Bulacan ang inani nilang palay sa mga traders, gaya ni Mang Rene de la Cruz, presidente ng Samahan ng Magsasaka sa Malolos. Ayon kay Mang Rene, napipilitan sila na magbenta sa traders ng sariwang palay ng hanggang 14 pesos at 15 pesos. Anya, gustuhin man sana nilang magbenta sa pamahalaan ng sariwang palay na 18 pesos per kilo, ay hindi nila ito magawa dahil tinatanggihan sila anya ng NFA. Pilitan po kaming magbenta sa traders kasi hindi naman kinukuhan lahat ng NFA ang mga palay ng mga magsasaka. Namimili lang sila ng palay na kinukuha at ang gusto nila yung tuyo kung maaari. Ayaw nila ng basa. Isa naman ni Bulacan NFA Manager Rona Talens, hindi naman sa tinatanggihan ang mga magsasaka, kundi puno talaga ang kanilang warehouse ng palay kaya wala silang mapaglalagyan nito. Isang paraan para maremedyohan ang problema ng magsasaka ay ang pagbubukas ng Tikay Warehouse sa Malolos. Kaya nga lang po, nasabay siya sa renovation po ng warehouse. Under repair po to, so natapos po namin. Pinipili po namin matapos ng mabilis yung warehouse para po i-accommodate namin sila. So yun po yung sinasabi nila na matagal yung proseso. Hindi po siya matagal na i-process eh. Natatagalan po sila sa paghihintay na makapagbenta sa amin kasi wala po kaming paglalagyan. Talagang puno po yung warehouse. Sa ngayon, sobra-sobra ang stock ng palay sa mga bodega sa Bulacan, partikular sa bayan ng San Miguel, Balagtas at San Ildefonso. Para makabili pa ng palay sa mga magsasaka, kinakailangang maibenta ng NFA ang mga palay at itong bigas sa kanilang mga warehouse sa government agency at LGUs para magkaroon ng espasyo at makapamili muli ng palay mula sa mga magsasaka. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balagtas, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagpamalas ng galing ang mahigit 300 line workers sa idinaraos na Skills Olympics sa Baguio City. Ang mga lineman ay nagmula sa iba't ibang electric cooperatives at companies sa Luzon. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, paano ba mapapakinabangan yung mga ganyang Skills Olympics pagdating sa aktwal nilang trabaho? Yes, Aga, sa isinagawa nga ngayon sa ay malaking bagay ito sa kanilang profesyon, lalo na kapag may mga kalagitad dahil yung ginagawa nila araw-araw, lalo na kapag may mga bagyo sa ating bansa at para handa sila lagi anuman ang nangyari sa ating mga linya ng kuryente ay nakahanda lagi sila para mabigyan tayo ng supply ng kuryente. Nagtagisan ng galing at abilidad ang mga line workers sa isinagawang Line Workers Rojo Luzon Leg 2025 na ginanap ngayon sa Baguio City. Ang programang ito ay naglalayo na mas mapabuklod at mapagtibay ng kooperatiba sa iba't ibang rehiyon ang samahan at pagkakaisa ng mga bawat kawani ng electric companies. Nasa 365 na line workers at 51 naman na non-line worker ang naglaban-laban sa isinagawang Luzon leg ng Line Workers Rojo na ginanap ngayong araw ng Huwebes, May 22 sa Baguio Melvin Jones Football Field. Ito ay isang kompetisyon kung saan ang mga line worker ay nagpakita ng kanilang mga kasanayan sa line maintenance. Ang Benguet Electric Cooperative o Beneco ang host sa ikalawang pagkakataon sa naturang rodeo. Itinampok sa aktibidad ang karaniwang ginagawa ng mga line worker ang kanilang line maintenance sa kanilang mga electric cooperative mula sa 34 na electric o cooperatives.
Ang mga kalahok ay mula sa 7 rehiyon sa Luzon, kabilang na dito ang Region 1 Electric Cooperative Association o RECA 1, Northeast Luzon Electric Cooperative Association o NELECA, Federation of Cordillera Region Electric Cooperative Association, ang Central Luzon Electric Cooperative Association o CLECA, Association of Southern Tagalog Electric Cooperatives 4A o Aztec 4A, Association of Southern Tagalog Electric Cooperatives 4B o Aztec 4B, at Bicol Electric Cooperatives Association o BECA. Ininaraos tuwing 2 taon ang rodyo na inorganisa ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca. Ang aktibidad ay tinatawag nilang Warriors of Light Summit Line Workers Rodyo. Ang mga line workers summit ay ginaganap sa pakikipagtulungan ng Philippine Association of Technical Managers of Electric Cooperatives, Philippine Electric Cooperatives Association of Safety and Environmental Officers at United Linemen Association of the Philippines. Kanina aga ay katatapos lang ang isinagawang Rodyo King 2025 dito sa Melvin Jones, at ngayon ay ang tema ngayong taon sa summit ay ang Energize, Unite, Ignite at Dominate. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 18 na nagsasabi, "Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa sakdal na araw." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.